Kilala niyo ba ang pambansang bayani ng Pilipinas? Siya ay si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda o mas kilala bilang Dr. Jose Rizal. Inilang noong ika-19 ng Hunyo, taong 1861 o 1860 sa bayan ng Calamba, Laguna. Pepe ang palayaw ng ating pambansang bayani. Ikapito siya sa 11 supling ni na Doña Teodora at Don Francisco. Ang ina ni Pepe na si Doña Teodora ay isang huwarang ina. Bukod sa pagtulong niya sa kanyang kapareha sa kanilang hanap buhay, ay lubos na tinutukan nito ng atensyon ang pagtuturo ng tamang edukasyon at moral sa kanilang mga anak. Tikas na mahilig si Doña Teodora sa mga aklat. Mahusay rin siya sa matematika. Samantala, ang ama naman ni Pepe na si Don Francisco ay isang edukadong magsasaka. Naging siya ay nag-aral din ng Latin at Filosofiya sa Kolehiyo ng San Jose sa Maynila. Siya ay kinasal kay Doña Teodora noong ika-28 ng Hunyo taong 1848. Si Don Francisco ay binansagan ni Pepe na modelo ng mga ama dahil sa pagiging tahimik, seryoso, masinop, higit na mataas sa normal na taas ng mga Pilipino, mayroong malapad na balikat, kayumangging balat, kapansin-pansin na noo, malaki at itim na mga mata, malaking tenga at magandang panga. Isa-isahin naman natin ang mga kapatid ni Pepe. Una, ang panganay sa magkakapatid na Rizal si Saturnina, na kilala rin bilang Neneng, ay isinilang noong taong 1850. Noong makulong si Doña Teodora, siya na ang tumayong ikalawang ina sa magkakapatid, lalo na kay Pepe, na lubusang nalungkot sa nangyari. Ang ate Neneng ang nagbigay kay Pepe ng diamanting singsing bilang pinansyal na tulong noong nag-aaral ito sa Europa. Ikinasal si Neneng kay Manuel Timoteo Hidalgo ng Tanawan, Batangas. Ikalawa ay ang nag-iisang kapatid na lalaki ni Pepe, si Pasiano na tatawagin nating Kuya Paz. Si Kuya Paz ay isinilang noong 1851. Bukod sa pagiging makabayan, isa siyang napaka-supportive na kuya. Sa katunayan, si Kuya Paz ang kasama ni Pepe noong ito ay pumasok sa pribadong eskwelahan sa Binyan, sa ilalim ng pamamahala ni Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ikatlo naman ay si Narcisa. Si Sisa ay isinilang noong taong 1852. Katulad ng kanilang ate Neneng, tumulong din siya sa pag-aaral ni Pepe sa Europa. Nandiyan ipagbili niya ang kanyang mga alas at ilang mga damit para lamang makapagpadala kay Pepe. Si Sisa ay mayroong matalas na memorya kaya kaya niyang sauluin ang lahat ng nagawang tula ni Pepe. Siya ay naging isang guro sa Morong Rizal na ikinasal kay Antonio Lopez na naging biktima ng persekisyon ng mga Espanyol. Si Sisa din ang palihim na kumuha ng mga labi at nagpaayos ng libingan ni Pepe. Ika-apat, si Olympia, na isinilang noong taong 1855, ay kilala rin bilang Senyorita Ipia. Si Senyorita Ipia ang paboritong asarin ni Pepe sa lahat ng kanyang mga kapatid. At alam niyo ba na ang kauna-unahang pag-ibig ni Pepe na si Segunda Katigbak ay kamag-aral ni Senyorita Ipia sa kolehiyo ng La Concordia. Nang umamin si Pepe sa kapatid tungkol kay Segunda, agad itong sumang-ayon at tumayo bilang tagapamagitan sa pag-iibigan ng dalawa. Ikalima ay si Lucia, ipinanganak noong 1857. Ikinasal siya kay Mariano Herbosa ng Calamba, Laguna. Nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa kolera noong May 1889, hindi ito pinayagang mailibing sa sacred ground dahil sa kadahilanang bayaw ito ni Pepe. Ang ika-anim naman ay si Maria, isinilang noong taong 1859. Si Maria ang binansagang lahing maganda sa magkakapatid. Sa katunayan, ang apo nito sa tuhod na si Gemma Cruz Araneta ay ang kauna-unahang Pilipina na nagwagi ng titulong Miss International sa isang international beauty pageant. Si Maria rin ang mas madalas
Nakapalitan ni Pepe ng mga liham noong ito ay nasa Madrid at iba pang mga lugar. At ang ikapito, taong 1861, nang isinilang ang batang naging tanyag, di lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Siya ay si Jose, na binansagang Pepe. Si Pepe ay mapagmasid na bata. Natuto siya mula sa pag-oobserba sa kanyang kapiligiran. Mula sa kanyang ina, sa mga tao sa simbahan, hanggang sa kanyang guro at mga kamag-aral. Ikawalo ay si Concepcion, ang munting Concha ayon sa magkakapatid na Rizal. Isinilang taong 1862 na sa kasamaang palad ay agad binawian ng buhay sa edad na 3. Ang munting Concha ang pinakaiibig ni Pepe sa lahat ng mga kapatid, dahil sa ito ang sumunod sa kanya. Ito ang paboritong kalaro ni Pepe. Lagi sila nagpapalitan ng mga laruan at mga kwentong pambata. Nang pumanaw ang munting Concha, ay sumulat si Pepe ng ganito. Noong ako'y 4 na taong gulang, sa kauna-unahang pagkakataon, ako ay tumangis dahil sa labis na pag-ibig at pagluluksa sa pagkawala ng aking nakababatang kapatid na si Concha. Ika-9 ay si Josefa o Senyora Pangoy ay isinilang taong 1865. Madalas itong purihin ni Pepe dahil sa husay nito sa wikang Ingles. Nang mabaril at napatay si Pepe ng mga Kastila, umanib si Senyora Pangoy sa katipunan, sa kabila ng pagiging epileptic nito. Nakasama siya ni Gregoria de Jesus, may bahay ni Andres Bonifacio, sa pag-iingat ng mga dokumento ng katipunan. Siya ay namatay na matandang dalaga. Ang ika-10 ay si Trinidad o Trining. Sa 11 magkakapatid, si Trining ang hindi ganon kasigasig pagdating sa pag-aaral. Ngunit siya ang naging tagapag-ingat ng mga sinulat ni Pepe. Si Trining ay sumunod din sa yabak ng kanyang ate na si Josefa na namatay ding matandang dalaga. At ang bunso sa magkakapatid, ang ika-11 na si Soledad o Choleng. Si Choleng ang nabigyan ng pinakamagandang edukasyon sa magkakapatid na babae at naging guro di kalaunan. Nagpakasal siya kay Pantaleon Quintero ng Calamba kahit walang pagsang-ayon ang kanilang mga magulang. Nakasaad sa isang liham ni Pepe kay Choleng ang mga salitang, "Dahil sa'yo, nagulo ang payapa nating pamilya," sapagkat magiit ang pagtutol ni Pepe sa mga kababaihang nagpapaligaw sa labas ng kanilang mga tahanan. Hindi lingid sa ating kaalaman ang kakaibang taglay na talino at talento ni Pepe na natutunan niya mula sa iba't ibang personalidad. Si Doña Teodora ang kauna-unahang guro ni Pepe. Dahil likas rin na mahilig sa aklat gaya ng kanyang ina, mabilis na natutong magbasa si Pepe at sa murang edad ay kinakitaan na rin siya ng katangian sa pagsulat ng tula. Si Doña Teodora rin ang nagturo sa mga batang Rizal ng panalangin at kabutihang asal. Pamilyar naman siguro tayo sa kwentong pambata na ang lampara at ang gamo-gamo, hindi ba? Ang orihinal na may akda ng kwentong ito ay si Doña Teodora. Ayon sa Doña, dapat na maging masunurin ang mga bata sa kanilang mga magulang upang hindi mapahamak na gaya ng nangyari sa munting gamo-gamo sa kwento. Dahil nasa Pilipinas pa ang mga Espanyol noong panahon ni Pepe, hindi siya nakaligtas sa pag-aaral ng wikang Latin. Nagtalaga ang kanyang ama na si Don Francisco ng mga magiging pribadong tagapagturo ni Pepe. Ito ay sina Maestro Celestino, Maestro Lucas Padua at Maestro Leon Monroy para sa wikang Latin. Sa edad na 5 ay natuto si Pepe gumuhit gamit ang lapis at papel at maghulma ng mga imahe gamit ang wax o clay. Nakitaan din siya ng abilidad sa pagpipinta, sa mahika at pagpapagalaw ng manika. Pagtuntong ng ika-6 na taong gulang, mas madalas na nag-iisa ang batang si Pepe at makikitang naguhulma ng iba't ibang imahe kaya madalas siyang kantsawan ng kanyang mga kapatid na babae. Ngunit ang palagi lamang sinasagot ng batang Pepe ay, "Sige, tumawa kayo ngayon. Balang araw,
Pag namatay ako, gagawan ako ng monumento at imahe ng mga tao na nagkatotoo nga. Nahasa naman ang talento ng batang Pepe sa pagpipinta sa tulong na rin ng matandang Wancho at ang alalay nito na naging kamag-aral din ni Pepe na si Jose Guevara. Noong siya ay pumasok sa pribadong paaralan sa Binyan, Laguna na nasa ilalim ng pamamahala ni Maestro Justiniano Aquino Cruz. Inalarawan ni Pepe si Maestro Justiniano bilang matangkad, payat, mahaba ang leeg, may mahabang ilong at katawan na bahagyang nakaliyad paunahan. Sa edad na 8 ay naisulat ni Pepe ang pamosong tula na Sa Aking Mga Kababata o To My Fellow Children sa Ingles, na naglalayong ipaalala sa kanyang mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, na dapat ay ibigin ang kanilang sariling wika. Bata pa man sa anyo at edad, ngunit nananalaytay na sa dugo ng ating pambansang bayani ang pagiging makabayan. Sa palagay ko, unti-unti na nating nakikilala ang Batang Pepe. Pasimula pa lamang yan. Marami pa tayong dapat malaman. Tandaan, magkaiba ang kilala mo talaga kaysa sa may alam ka lang. Kaya naman, patuloy tayong magsaliksik at kilalanin ang ating pambansang bayan. Mabuhay ang Pilipinas!